You guys lead this tonight. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, and sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. All comes back to one name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, there may be sun when the evening comes. We sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, it's Your name. Oh Jesus, oh that day when my strength is failing. Oh the end draws near, and my time has come. Jesus, still my soul sing Your praise. We praise Your name. We will, come on. 10,000 years and then forever. Oh, it's gonna be forever.
worship your holy name. You are worthy. I worship your holy name. Oh God, I worship your holy name. I will. God bless you, everybody. Thank you so much. We love you so much. To God be the glory. Amen. Amen.
biyaya na hindi nagbabago sa aming buhay. We welcome you, Holy Spirit, right now sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita ng pagpala po ang mga isa sa amin. Hindi mo yung lingkod. Bless you po yung mga nasa tahanan ng aming po ng video replay na ito. Mapagpala po ang bawat isa. Ikaw po ang may kakayahang umibok ng iyong mga ng puso ng bawat isa sa amin. Binubukas namin ito sa iyo, ang aming pagdinig, ang aming pagdinig, ang aming buhay spiritual na para ng iyong mga salita. Use me as your instrument. Lord, we desire na maranasan namin ang iyong anointing. Holy Spirit, ikaw po ang mangusap sa amin. This po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang hapon po mga kapatid. This is our video replay. Post po natin ito sa YouTube. Maaaring mapanood po ninyo ito gabi na. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na makalapit tayo sa Kanyang banal na presensya. Ang Diyos po natin ay mabuti po sa bawat isa sa inyo. Alam niyo, totoo yung sinasabi ng song kasi kita natin talaga ito na yung sitwasyon po na in-extend yung quarantine. Kasi yung figures ay tumataas, more than 7,000 ang cases po natin dito sa Pilipinas. Meron din mga kababayan natin ay yun nga, maraming violators. Ito rin sa isang video ni Mayor Isko. Sa mga nagpa-positive, karamihan daw dun sa mga hindi sumusunod sa patakaran ng gobyerno. So, panawagan natin sa mga kababayan natin, tayo po ay sumunod. Kasi po, tayo rin naman ang mag-remedy din. Okay? Salamat sa Panginoon dito sa atin sa Nueva Ecija. Nakita ko may post na 4 days tayong walang cases na naitala. So, praise the Lord. Prayer natin na tuloy-tuloy na mag-zero na talaga ang COVID case dito sa Nueva Ecija. Before we start pray, patuloy na mag-ano po tayo, paalala announcement. Kapag kayo po ay mapapanood yung video nito, mag-request po ang inyong lingkod na please press nyo po yung like button sa YouTube and then mag-comment po kayo. Okay? Yung mga matandaan po ninyong salita ng Lord na mataling po sa inyong puso habang nag-discuss tayo mga pointers, ay mag-comment po kayo mga kapatid. Okay? So yun, mag-comment po kayo. And then, kung magawa po ninyong i-share, ay i-share po ninyo sa inyong mga FB friends ang video na ito. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito na mensahe ng Panginoon ay may pamagat po na Speak, Lord, for your servant listen. Sa Tagalog po, magsalita po kayo Panginoon sapagkat ang inyong lingkod ay nakikinig. Hango po ito sa aklat ng unang Samuel chapter 3 verse 1 to 10. Ganito po ang sabi, basahin ko po sa inyo sa ang salita ng Diyos NIV Tagalog translation. Ang sabi po, verse 1, noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Verse 2, isang gabi natutulog si Eli sa kanyang kwarto, hindi na siya gaano nakakakita. Verse 3, si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan o ang kabanatiban, also known po as Ark of the Covenant. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos, verse 4, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel, ano po iyon? Verse 5, tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit po ninyo ako tinawag? Sumagot si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit. Kaya bumalik siya at muling natulog. Verse 6, muli siyang tinawag ng Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit po ninyo ako tinawag? Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinawag, bumalik ka na at matulog ulit. Verse 7, hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Verse 8, tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. Bumangon siya at nagpunta kay Eli. Ano po iyon? Bakit po ninyo ako tinawag? At naunawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Verse 9, kaya sinabi niya kay Samuel, bumalik ka na ulit matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo, magsalita po kayo Panginoon, nakikinig ang inyong lingkod. Kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Verse 10,
lumapit ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod. Pagpalain po ng Panginoon mga salita na pag-uusapan. Ito po ay, meron po tayong subtopic na pamagat po is Knowing God's Vision Always. Knowing God's Vision Always. Malaman po natin ang pangitain na galing sa Panginoon sa lahat, ibig sabihin palagi sa maraming pagkakataon. Because it's so important po sa ating mga mananampalataya na maunawaan po natin from time to time yung vision na galing sa Panginoon na may kasamang instruction and encouraging words. Lalo po sa panahon na to mga kapatid, alam nyo, kailangan po nating mga anak ng Diyos ng vision that comes from God. At the same time, ma-maintain po ang spiritual na level natin at yung instruction ng God po sa bawat isa sa atin. Okay, meron po tayong mga supporting verses po from the whole chapter of 1 Samuel chapter 3. Some of the verses po ay gagamitin natin dito. Meron na tayong tatalunan. Hindi na natin babasahin, pero maaaring may kwento ko po sa inyo. And then, Isaiah chapter 55 verse 11, Jeremiah chapter 20 verse 9, and Mateo chapter 15 verse 14. Kwento ko po sa inyo yung background. Ito pong merong mag-asawa, pangalan po ay si Elkanah at si Hannah. Yung si Hannah po ay hindi po magkaanak. So, nagpunta siya sa templo, nag-pray, nananangin sa Panginoon. Talagang buhos yung kanyang emosyon kasi alam niyo yung pakiramdam. Alam niyo, yung pong nararamdaman ng mga, kung meron na po mga kapanood niya na hindi magkaanak, ito po yung karanasan. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo po, walang imposible sa Diyos. Ito po yung buhay na karanasan, hindi magkaanak silang dalawa ni si Elkanah at si Hannah. So, nag-pray siya, umiyak sa Panginoon. Doon po nung nagpe-pray siya, nakabanday pala itong ang high priest na si Eli. Si Eli po ay pang-pitong high priest starting from Aaron, panahon ni Moses. Siya po ay, si Eli ay pang-pito na high priest. Puno yung sacerdote. So, tinanong siya, kasi nagpe-pray siya yung bumubuka yung bibig. Parang ganito. Hindi ko alam kung na-experience po ninyo. Sometimes may mga ganun pong karanasan. Naranasan ko yun yung bumubulong ka, nagpe-pray ka na lang, bumubulong ka. Yung mga pino-pour out mo na talaga yung laman ng puso. Yung ganun po, others may call it groanings. Talagang wala ng boses na lumalabas. Huli na lang at minsan yung bibig gumagalaw pero wala namang tunog na lumalabas. Ito po yung karanasan na prayer ni Hannah. And then, sinaway siya ng high priest na si Elizabeth. Tigil mo na yung paglalasing mo, ano ba yung ginagawa mo? So, akala sa kanya lasing. So, dahil na-distract siya, sumagot siya, hindi po ako lasing. Panginoon, ako po ay dumadalangin na nanangis sa Diyos. Kasi sabi niya, nangihingi siya ng anak. Nung malaman po ngayon ni high priest Eli yung story niya, alam niyo sabi niya, sige, humayo ka. Pagpalain ka naman ng Panginoon pagkaloobang yung dalangin. Alam niyo, napakaganda po na, alam niyo mga kapatid, ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Ako personal experience, sa mga mabibigat na problema minsan, you need to connect sa mga man of God. Kasi ganun po ako. Pag po kung may problema, nakukonek po ako sa aking spiritual mentor, si Pastor Dave. Kahit sa chat lang mga kapatid, it's a very important thing. Huwag niyong, kung hindi niyo talaga kaya, don't fight it alone. Okay? Andiyan ang mga cell leaders, hindi mga kapatid. At dito po inyong likod kung meron man, yan, may mga kapatid na lumalapit. It's a good thing. So, okay. Pagkatapos niya mag-pray, may tuloy natin kwento, umuwi si Hannah, kumain daw, sabi po sa chapter 1 ng 1 Samuel. And then, nung sinipingan uli siya ng kanyang asawa, siya po ay muling nagdalang tao. It means, yung kapangyarihang miracle ng God kumilos sa buhay niya. And then, doon siya nagdalang tao, ang pangalan ng anak niya ay si Samuel. At ipinangako niya kasi sa prayer niya na kapag bibigyan siya ng anak, yung anak niya ipagkakalob niya sa Panginoon sa kanyang buong buhay. So, nung mangyari po ito, ginawa talaga ni Hannah, inihandog yung bata sa Panginoon. So, ito ngayon yung istorya na pinag-uusapan natin. Meron pong anak ang high priest na si Eli, dalawa. Yung anak po niya ay, yung bang word na masasabi natin, hindi nakatama ang buhay sa harapan ng Diyos. Katumbas po ng mga high priest ngayon, mga pastor,
yung mga high, mga matataas, pwede mga isang bishop, ganyan, reverend, those things. Sila po yung pinaka-head ng church. And then, yung dalawang anak kasi nila ni Eli na mga saserdote rin ng church, mayroong hindi tamang ginagawa sa Panginoon. So, yun po yung background ng kwento na ipinapaliwanag sa inyo. So, pag-usapan natin, ano ba yung gustong ituro sa atin ng Banal na Espiritu sa pag-uusap natin ngayon. Kasi ang pamagat natin is makikinig ang bawat isa sa atin sa tinig ng Panginoon at malaman natin ang vision na nanggagaling sa God always. So, ang unang punto po na gustong ipakita sa bawat isa sa atin ay ito. In those days where the Word of God was precious. Number 1, in those days where the Word of God was precious. Sabi po sa verse 1, noon ngang mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Did you see the words? Madalang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti ang pangitain. Unang katotohanan gusto ko ipakita ko sa inyo. Nakapagtataka, wala daw sinasabi, kapansin-pansin po, walang pangungusap ang Diyos. Nabanggit ko po kanina, first service, siguro may bigyan natin example na lang. Kunyari na lang po kahit ganito po sa mag-asawa, hindi po ba? Isipin ninyo, kunyari, zero communication. Yung lalaki o babae nasa ibang bansa, hindi nag-uusap mo ng chat, ng message, within 1 year. Palagi nyo, ano magiging pakiramdaman nila. Diba? Ganun po, mga kapatid, ang hirap nun sa atin yun na sa tao. How much more po kaya yung pakiramdam natin na tayo, mga anak ng Diyos, lumalakad tayo sa instruction niya sa vision na nilalagay niya sa mga puso natin. Walang dumating kahit isa. At nung panahon na yun, yung bang word is uhaw na uhaw. So here's the thing. Alam niyo po ba yung sitwasyon na kinalalagyan natin na ito? Nandito po tayo sa panahon na ang lahat ng tao ay uhaw na uhaw. Napakahalaga. Sa King James Version, napakahalaga na salita ng Diyos. Yung ngayon po panahon na ito, napaka-precious po ng salita ng Panginoon. Yes, tama po, narinig mo kapatid. Yung kapamilya mo, alam mo bang iba na ang dating ng salita ng Diyos sa kanila. Listen, di ko alam kung nabalitaan po ninyo yung isang doktor sa Italy na ateista, hindi naniniwala sa Diyos. If I'm correct po, no? Nang dahil sa COVID-19, natuto siyang lumapit at manumbalik sa Diyos. Why? Inalaw po ng God ang sitwasyon na to. Ang purpose po, maibalik ang tao sa kanyang presence. Now, you might probably say, bakit naman kailangan pang magkaroon pa ng ganitong karamdaman? So, maraming mga reasons, we cannot say those facts. Pero ito po ang gusto ko ipakita sa inyo. Now, bakit natin din sinabing itong katotohanan ito? Kasi minsan, ano ba ang naunawaan niyo po sa pandemic na po? Sometimes, lumalabas na ang ating mga negative attitudes, ayan na, mga sisihan, everything na out of focus na. Plus the fact, kasi nakita natin, nag-extend ang quarantine natin. Mahigit 1 buwan na tayo, dinampasan na natin ang ibang bansa. That's a fact. Plus siguro iba sa atin, yung financial na pinag-uusapan, yun na, pare-pares tayo nagkakaintindihan doon. Alam niyo mga kapatid, yun po yung dapat natutunan natin. More than 1 month na po tayong nandito. And alam ko marami po sa atin sa mga series of message, I believe may sinasabi si Lord sa atin. Ano po ba yung natutunan natin sa mga pag-uusap natin? Kasi mga kapatid, itong panahon na to, dapat may maunawaan ka. Ano yun? Na lahat ng tao nangangailangan ng salita ng Diyos. That's the very truth. Unang katotohanan na pakikita pa natin dito. Verse 2. Isang gabi natutulog na si Eli sa kanyang kwarto, hindi na siya gaanong makakita. From verse 1, wala daw magamit, nang hindi makapagsalita ang Diyos, bibihira ang salita, walang vision. Alam niyo po pangalawang katotohanan, nakapagtatakang hindi nagsalita ang Diyos kay High Priest Eli. Alam niyo po ba sa Bible na ang kinakausap ng Diyos ay mga high priest? Nakapagtatakang sinabi mismo at naniniwala po tayo na ang lahat ng sinulat sa Bible is kinasihan, sinulat ng Banal na Espiritu. At ayon sa sulat na ito ng Diyos,
si Eli ay ka-level na lang po ng ordinaryong Israelita. What happened? Hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos. Parang ako po, alam niyo, my first reflection when I read this is, I was shocked. It's so possible pala na kahit ako na pastor ay hindi maging gagamit-gamit sa Panginoon. But ang purpose naman sana is lingkod ng Diyos. Si Eli po high priest. Siya po yung taga-alay ng pinatay na tupa, kambing, dadalhin sa Holy of Holies. Siya po ang pumapasok mga kapatid sa Holy of Holies. Anong nangyari? At hindi na siya kinakausap ng Diyos. Dahil po sa kasalanan ng dalawa niyang anak. Ang kasalanan po ng dalawang anak niya ay kasi po sa kultura po nila, sa batas ng Judaism, pag maghahandog ka, halimbawa susunugin yung laman ng tupa na may kasamang taba, susunugin yon. Ngayon, may portion doon sa ihahandog na para po talaga sa mga priest. Ngayon, ang ginawa po nila, bago sunugin, tinutuhog na nila ng tinido, parang ganito, para mas maging sa inyo. Kunyari, may dadating na relief goods sa inyo, bago dumating sa bahay nyo, bawasado. Hindi ho ba? Tayo lang sa natural sisimangot po tayo. Yun po yung nangyari dito. Lalo na po, sagad ito ginawa isang malaking kalapastanganan. Una yun. Pangalawa, ito pong dalawang lalaking anak ni Eli ay sumisiping sa mga babae. Doon mismo sa templo, mga babaeng naghahandog. Sinasaway ng tatay, hindi nakikinig. Ngayon, dapat po kasi dito bilang tatay siya, tanggalin niya sa paglilingkod. Hindi po gano'n na nangyari. Ibig sabihin, nakonsinti pa rin itong mga bata. So, ano nangyari? May judgment ang yun. Ayaw siyang kausapin. Medyo nakuha niyo po. Ano gusto ng lesson? Kamusta po tayo mga kapatid? May pinakikita po malinaw yan dito. Hindi po pwedeng kausapin ng Diyos. Listen, alam niyo po ba tayo, naghahanap tayo ng instruction from Lord. Amen po ba? Hindi ibibigay ni Lord ang kanyang instruction sa mga tao hindi lumalakad sa kalooban. Let me repeat. Hindi ibibigay ng God ang vision sa mga taong ayaw lumakad sa kanyang kalooban. That's a truth. Okay? Kasi po, organ po natin is Diyos na banal. Na naghahanap po talaga at yun talaga kasi po ang kanyang pinakananais sa bawat isa po sa atin. Okay, tuloy natin ang ating pag-uusap. Pangatlo, malabo na yung paningin nitong si Eli. Ano po makikita natin? Yung minsan tayong mga Kristiyano, baka minsan malabo na rin ang spiritual life natin. Nanlalamig na, na backslide. Hindi na po talaga tayo magkakalit ng Panginoon. Okay? Another thing po na gusto nating makita. Sabi po sa verse 3, si Samuel naman ay natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan o kaban ng tipan. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos. Ang gusto ko ipakita dito, bata pa po si Samuel, nakatira na talaga siya sa templo. Now, ano po ba ang gustong ipakita rito? Pastor, kailangan po tumira kami sa church, doon din mismo kami matulog. Hindi po. Kahit po matulog kayo sa pulpito, gawin nyo, ilapag nyo sa dibdib nyo rito, malaki yung Bible. O kaya magpagawa kayo ng krus, yakapin yung ganun, gawin yung unang sa gabi. Ano po, o magsuot kayo ng puti dyan, lumakad ka na parang santo. Wala, hindi ka rin mapapalapit kapatid, tandaan nyo. And nasabi ko na po, ang pagpasok sa simbahan, hindi yan nagbabago ng buhay ng tao. Sabi nga natin sa example, pag pumasok ka naman sa McDo, hindi ka naman lalabas na hamburger, hindi ba? So, hindi po tayo kayang baguhin. Yan kasi yung naunawaan nating religious act. Now, anong gustong ituro dito? Doon daw siya nakatira. Simple lang. Tayo po, dapat ang buhay natin nakalaan sa Panginoon. Malapit ang puso, ang kaluluwa ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Yun yung gusto ng Diyos. Wala nang iba. Kahit po hindi kayo nagpastor, lalo sa mga leaders, mga disciples, sa mga kapatiran, ito po yung sinasabi sa atin ng Diyos. Kumusta po? Hindi ko po kayo nakikita, si Lord nakikita po tayo. Alam niyo po, when I was reading this one,
Ako po ang unang kinonbig ng Lord. Alam niyo po ang pangungusap ng God sa akin is namimiss na kita anak sa prayer. Tinawag kita dito. Tinawag kita sa lugar na ito. So, alam niyo yes, naramdaman ko yung pagtutuloy, pero ang sarap kasi alam niyo po, while I'm hearing God's vision, God's word, yung pangungusap niya sa puso ko, iba, may ang lakas ng tama, talagang nagtatransform ng buhay. And alam niyo po, realize ko palagi na pinakamasaya mag-stay sa presence of God. There is no better place or the best place to stay, mga kapatid. Hindi ho ba ang tao ngayon naghahanap ng positive news? Marahil sa atin naghahanap ng encouraging news. Let me say, hindi po kaya ibigay ng FB Live, ng yung mga nakikita niyong post sa FB, mga nasa YouTube videos, no news, no. Ang Diyos lang po ang may kakayahang gumawa. And it's only galaw ng Diyos. Okay? Ang pinupuno po kasing voidness dito, yung emptiness, yung kaluluwa. Hindi naman po kayang punuan ng emptiness ng ating kaluluwa na isang sakong bigas o ng 5,000 ng... No, praise the Lord. Hindi natin sinasabing walang kubo. In fact, kailangan natin yon. And in fact, tinuro pa nga natin ng mga nakarang message, mag-budget tayo. But here's the point. Ang lahat ng tao po sa mundo ito, napakaraming bankrupt spiritually. Malungkot pang katotohanan, baka tayong anak ng Diyos na sa halip na tayo ang source ng spiritual strength sa mga tao, tayo pa'y bankrupt. Ito ho yung nangyari sa storyan ito. Ngayon, itong bata ang gagamitin si Samuel, simple gusto na itulong dyan. Dapat malapit tayo sa Lord. Ibig sabihin, dapat nagpe-pray ka, nagde-devotion, nagbabasa ng Bible everyday. Yang natutudyan sa bahay, nagte-train ka. Amen, mga kapatid. There's no other place na mararanasan mo yan, kapatid. Simple lang ang tinuturo. Alam niyo, minsan ang simple sa atin, minaminor natin. Pero alam niyo ba yan ang major sa Lord? Samantalang sa God, yung mga nagawa natin kasalanan na pinatawad niya, wala na yon. Yun pa ang mini-major natin. Binabaliktad natin ang sitwasyon. Yung sinabi ng God na i-minor mo, siya naman nating mini-major. Kung ano naman ang sinabi ng God na i-major natin, like this one, basic na relationship natin sa kanyang malalim, yun naman ang sinasabi natin, ginagawa natin minor. You see, ang pagkukulang po ay nasa sa atin. So, ang hamon po sa bawat isa sa atin, dapat malapit ang buhay natin sa Panginoon. Kumusta, mga kapatid ko, sa pangalan ng Panginoon? Lalo sa lahat po ng mga taga-bibig ng GC at sa mga nanonood po ng video na ito. Kumusta po ang spiritual life natin? Point number 2. Did I really know God's voice? O sa Tagalog, nalalaman ko ba talaga ang tinig ng Diyos? Sabi po sa verse 4, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel, ano po yun? Verse 5, tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po yun? Bakit po ninyo ako tinawag? Sumagot si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ngayon. Kaya bumalik siya at muling natulog. Verse 6, muli siyang tinawag ng Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit po ninyo ako tinawag? Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog muli. Listen to this, the verse 7. Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Ano po ang mga katotohanan makikita natin dito sa pangalawang point? Ang unang katotohanan po ay ito. Hindi po kilala ng batang si Samuel ang tinig ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, marami po sa atin, napakatagal ng tinatawag ng Diyos. Sa totoo lang. Alam mo yan kapatid. Basta paano ko ba malalaman tinatawag ko ni Lord? Nakakaramdam po ba kayo na, o yung devotion mo, kinalimutan mo, yun. O hindi ka na naman nag-pray, yun. O nakapagmura ka na naman, yun. Oy, magsimba ka, manood ka ng worship service sa FB, yun. Uy, ano ba yung ginagawa mo? Hindi lang nag-lockdown lang, hindi ka na astang Kristiyano. Ano na pinagagagawa mo sa mga TikTok, o yun, mga ganun. Tinig po ng Diyos yun. Alam niyo, madalas sa atin, bakit po ito sinasabi? Alam niyo, ito po yung common na narinig natin, to be honest everyday. Alam niyo mga kapatid, actually, sa pag-uusap natin na to, isa pa sa importante dito is, maging totoo na tayo sa ating sarili. Why? Hindi po natin kaya ngayon ng Diyos. Look, ako po na nagsasalita sa inyo, ako unang kinandig ng dito.
At ang sinabi po ng Banal na Espiritu sa akin, kung hindi tayo magiging totoo, kung ano yung totoong laman ng puso natin, i-deny pa natin. While watching this message, i-deny mo yung kasalanan mo, ikaw ang lugi. Okay? Unang punto po, marami sa atin tinatawagan na ng Panginoon ng kahit tagal-tagal, ala si Lord ang napakinabangan ni Paul. Kapatid, hello po, kumusta kayo dyan? Kumusta po ang devotion natin? Minsan ang iba sa atin, kinokontak na ng mga leaders natin, hindi pa rin nag-response. Alam niyo po ba, bakit natin ginagawa itong live video na ito? Kasi po, ito na po ang bagong norm. Dito na po natin, dito na ang instrumento ng God para tayo po ay matulungan spiritually. Bakit tayo nagse-cell group sa ating group chat sa Messenger? Kasi po, kasama po sa idea doon is lahat makonect, and at the same time, kung zero load ka, libre na po yun. Wala kang load na gagamitin. In fact, bababasa mo yung mga message doon. Ang problema po, minsan yung iba sa atin, no response talaga. Now, mga kapatid ko sa pangalan ng Panginoon, ako po bilang inyong pastor, I'm not saying this para po manumbat or magparinig sa inyo. Oy, kayo ganito. No, in fact, hindi po ako mawawalan. Wala mang manood sa video na ito, o wala mang magsasad sa aming group chat. Hindi po ako nawalan. I'm doing my job. Kaya lang po ako bilang pastor, mali naman yung magagawa po ako ng post. Walang nanonood. Mali yun. Kumbaga nag-exert ka ng effort na wala man ng result. Now, it's not just only the result, pero yung spiritual na matanim sa bawat isa. Okay, I'm just an instrument ng God. Ako po, nanonood po ako ng mentoring ni Bishop Uriel, kukonek po kami ni Pastor Dave kahit sa chat. Those simple things. I need to have my daily devotion kasi kailangan matanim sa puso ko ang salita ng Panginoon. Hello? Alam niyo bang si Lord B tinatawag ngayon? Alam niyo ba sa katotohanan dito? Marami, ikaw at ako ang Samuel na tinatawag ng Diyos na gustong gamitin, kaya lang ayaw sagutin ang tawag ni Lord. Kaya kapatid, kung ikaw yun, gusto ko sabihin sa'yo, sagutin mo na si Lord. Okay? So, paano natin sasagutin si Lord? Alam niyo pa, sa pangalawang katotohanan dito, hindi po tamang tanong yung kakausapin ba ako ng Diyos o yung parang galit ang Diyos sa akin, hindi naman ako kakausapin. Hindi po. Ang tamang tanong po natin sa sarili ay ganito. Nakabukas ba talaga kasi ang tenga ko at puso ko sa Panginoon? That's it. Why? Dito po sa talata, ilang beses tinawag ng Panginoon si Samuel. Now, you may probably ask, paano naman po sabi niyo, Pastor, si Eli hindi na sinasabi ng Panginoon. Hindi po niya inaayos yung buhay niya. Hindi niya tinatama yung kasalanan. Sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 62, ang not mistaken, na ang kasalanan daw po ay nagiging pader sa pagitan ng Diyos at pagitan natin. Ganun mo yung word na pader. Sabihin mo, lalapit ka sa Lord, hindi tayo makalapit sa Lord kasi may humaharang. Ano yung kasalanan? May kasalanan si Eli, unless po na i-confess niya yun at itama niya, makakasumbong siya ng forgiveness sa Lord. Kasi po faithful naman ang God eh. Siya po ang forgiving God, sabi po ng Bible, and long-suffering, gracious God. Slow to anger, talagang yung daw mga lalapit sa kanya magsisisi, doon po pagagalingin niya. Hindi ba sabi niya sa First Chronicles na magsisi ang aking bayan, lumapit sa akin, patatawarin ko sila, and pagagalingin ko ang kanilang lupain. Marami po yung mababasa niyo marahil sa post, especially this pandemic season, all around the world. That's the fact po kasi, ang katotohanan po niyan, ang Diyos natin, gusto niya lahat lumapit sa Kanya. Okay? Ang gusto po ng God, na point number 2, tanongin natin ang sarili natin. Nakabukas pa talaga ang puso ko sa Diyos. Huwag mo nang tanongin kung nagsasalita ang Diyos. In fact, meron po akong hindi lang ipinost. Alam niyo po ba yung cosmos, yung galaxy, yung mga stars, heavenly bodies? Merong isang scientist or astronaut na meron siyang, I think, microphone. Ni-record niya kung merong ikine-create na sound sa galaxy. And alam niyo po meron. Narinig ko mismo yung sound. Sabi ko, totoo yung sinasabi ng Bible na the heavens declare
God's glory. Na itong universe, itong mga stars, mga moons, whatever it is, nagpupuri sa Panginoon 24/7. And alam niyo, to realize that, wow, ako ang greatest, tayo ang greatest creation ng God. Anong ginagawa natin? Opo. Alam mo ba yun? At alam niyo na, yung song kanina na hindi nagbabago ang Diyos sa atin, nilalapitan niya tayo. In fact, gusto niyang makausap lahat ng tao. Pero ang totoo, ayaw lang talaga natin makipag-usap sa Diyos. So, makikita mo ngayon ang sagot. Bakit hindi ako makarinig ng vision ng positive encouraging words sa Diyos? Simple lang. Sarado ito. Matigas. Meron pong gawa po ako ng research kung ilang beses po nakita ang binanggit sa Bible ang salitang hear. Alam niyo po, sabi po, ang source po is sa Bible.org. Binanggit po ang hear sa Bible ng 347 times. 347 times. Hear or makinig, na ang involved na senses is pandinig, tenga. The second one is 826 times naman po binanggit sa Bible ang salitang heart o puso. Ngayon, bakit natin pinag-usapan? Yung salitang heart po, kapag tinanggal niyo po yung letrang H at letrang T, ang may iwan ay ear. Tama ho ba? Marahil nabasa niyo po isang info na yun sa FB. Meron po nag-post nun. Alam niyo, maganda yun. Pag tinanggal mo yung H and T, lalabas yung ear. Alam po ba sa ganun gusto sabihin? Ang ibig sabihin po ng pakikinig o pagdinig sa Diyos, tagos hanggang puso. Wow, hallelujah. Grabe ang wisdom ng Holy Spirit. Tanong, ako ba talaga nakinig o hindi, yung narinig ko lang, kaya lang hindi tumago sa puso? Kaya po, pagka ganun, hindi talaga nakinig. Kaya po, mapapansin nyo si Lord Jesus, ilang beses niya sinabi sa Bible, ang may pandinig ay makinig. That's right. And then, ano po yung sinabi niya? Kayong mga mapagpaimbabaw, ang bibig ninyo nagpupuri sa akin, ngunit ang puso ninyo ay malayo sa akin. How tragic. Possible pala yun. Ito yung puntong yun na sinasabi ng Panginoon. So, kung gusto mong marinig si Lord, ang dapat mong gawin ay ganito. Ibukas mo ang tenga mo at ang puso mo sa Panginoon. And right now, habang nagsasalita ang God sa iyo, simple lang, kapatid. Huwag mo nang, kung sige, kung merong pagkakasala, ihingi ng tawad, ibukas mo yung, pandinig at puso. Ano nyo, kahit po sa, pakita ko sa inyo sa atin dito, sa normal, sa ating bilang mga tao, yung father ko po ay, sa mga kapatiran na kilala, napaka-stricto po niya talaga. At kami po magkakapatid, ay tupi po kami pare-pareho dyan. Alam niyo, pag one time talaga galit na galit si Papa. Ako lang po kasi yung pagka, nung pinagalitan, tumatahimik lang ako. Nakikinig ako. Alam niyo, na-realize ko, kahit minsan, di ba, minsan, kasi siya po kasi pag nagalit, nasa biyaya po ng Panginoon, ako po ay praise the Lord, binago natin ng ganong ugali ay napatuloy pa nababago sa inyo. Sa mga nakakaalos na nadala ko rin po yan ng karakter. Kwento, salamat sa Panginoon kung binalayan nila. Amen? Kasi po yan ang ganda talaga nagbabago ng buhay. Ang kalikasan ni Kristo ang pinalabas, hindi ang kalikasan natin. Tuloy kikwento. Galit na galit yung papa ko. Minsan yung pagsasalita talaga yung naalala ko po, tapos natansik-tansik yung laway. Tapos yung bibig na atutok pa, ang lakas pa ng siguro mapansin nyo parang matinis po yung boses ko. Ayun po, yung gumagawang kakapatid, matinis ang boses. Matinis po yung boses ng papa namin. Opo. At, so ayun, talagang, kasi pagka marinig mo, di ba minsan yung nakarinig yun? Alam mo, natutunan ko. Ito, makinig kayo. Kapag pala tayo binubuluan, ang tanging gawin mo lang tumahimik ka. Tapos makinig. Huwag kang tatalikod. Huwag kung ano-ano gagawin. Huwag po rin lalayasan. Alam niyo ginawa ko yun? Alam niyo yung tatay ko at napagalitan yung father ko. Naging iba yung closeness sa akin. Naging iba yung closeness namin. Magdalawa po. Yung relationship. Now, what's the point?
nagamit ko lang po yun kasi sa atin sa natural, di ba, sa pagiging tao, kita natin yun, ayaw natin yung binabastos tayo, di ba? O di ba tayo minsan yung kahit naman din kahit sa mag-asawa, ayaw natin yung mababastos, yung hindi ka maririnig, hindi ginagawa asawa. Ako kasunod pa po sa Lord. Ang hinahanap po ng God, combination sa Kanya, tenga at puso. Okay? Ngayon, i-check mo ang spiritual life mo. Ikaw mismo masasagot mo. Talaga ba kung nakinig ako sa Lord o hindi? Ikaw na po ang sumagot niya. Maging totoo ka sana sa Banal na Espiritu. Amen? Another thing is this. Pang-apat na katotohanan po dito sa number 2. Alam niyo po ba mga kapatid, all the days of our lives, o sa buong tala ng buhay natin, even hindi pa po tayo pinapanganak, ang God po natin ay nagsasalita at hindi siya nagsasawang magsalita sa bawat isa sa atin. Wow, hallelujah. Yung po nga sabi ko sa inyo, yun yung creation ng God nagsasalita. And then, alam niyo ba, every time na magpe-pray ka, magbabasa ka ng Bible, God is there. God is speaking to us. So, it's also possible o impossible talaga sa ating mga anak ng Diyos na hindi makarinig ng vision that comes from the Lord. Eh, what happened? Bakit may spiritual bankruptcy? Sino may problema? Si Lord o ito? Tayo. Yun ang dapat maayos. Kaya pa din ang hamon sa atin. Itama po natin ang pandinig natin at ang puso natin sa Panginoon. Okay? Siwanan natin yan. Pang-limang katotohanan, ang mga kapatid, ano niyo pa ito masabi? Maging si Samuel po ay naging restless. Yung bang taranta, after niyang marinig yung salita ng Diyos. At sa tinig ng Panginoon na marinig niya, ito po ang gusto ipakita niya, sino man pong Kristiyanong makapakinig ng tinig or vision ng galing sa God, siya po ay magkakaroon ng glorious restlessness. Now, I called only the term glorious restlessness. Pero ang punto po ba yung po bang hindi ka mapakali, gagalaw ka. Siguro pwede ko pong maihambing ito yung ano po ba yung lalabas na, yung nasi-CR ka na talaga. Ako po, naalala ko po nito, nakarito pong phone ko ay ito po, kasi ginagamit kong panlive na sira, kailangan ko pong magpagawa. Merong, praise the Lord, merong pinarubite si Lord, yan ang layo, alam nyo, sa palipod. Siguro po, one way ay, mga unang 10 kilometro, o baka 10 kilometro na higit. Naku po, pagdating ko dun sa palipod, maniwala kayo, kumurugog yung dyan ko. Ay, naku, yung malayo, naging malapit. Ay, maniwala kayo, kinaripas ko yung takbo, daan ako dyan sa bypass, pabalik ko sa kalipahan. So, ayun, anong punto? Yung ganong pakiramdam, yung bang very intense sa'yo spiritually, you will do something. Makinig ka kapatid. Kapag naramdaman mo yung vision na pumasok sa buhay mo, ibinukas natin itong tenga puso, maniwala ka, ang salita ng Diyos. Katulad siya ng glorious restlessness. Yayanigin ka niya, yuyugyugin ka niya hanggang sa umalis ka dyan sa negatibo ng sitwasyon. Babaguhin ang lifestyle mo. Amen? Hallelujah! Ganun po ang salita ng Diyos. Ito po is makatulong sa ating isang talata sa Bible. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, King James Tagalog, basahin po sa inyo para sa ating mga kapatid. Listen, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Hallelujah! Napakasarap po ng salita ng Panginoon. Totoo po yun, yung salita ng God talaga. Pag nilagay po sa atin, na i-preach po ng preacher, kami mga pastor, kahit po kayo nagbasa kayo ng Bible, narinig mo salita ng God, hindi daw yun babalik sa God na walang bunga. Yung tinama ang tao pag binukas ang tenga at ang puso. Ang ganda po ng sabi, gaganapin yung kalooban ng gas. Ibig sabihin, aayusin talaga ang buhay, i-restore. At hindi lang yun, giginhawa. Listen, ang ganda ng word, kapatid. Giginhawa yung aking pinagsuguan. Wow, praise the Lord. And makinig ka, kapatid. Alam mo ba, ang vision right now is proclaim sa video na ito. So, tanggapin mo ang message ni Lord. Ito ay para sa iyo. Kasi giginhawa po ang buhay natin. Kapatid, hindi po ito agaan sa akin. Ito po ay salita ng Bible. Okay? Ang lahat po ng pinag-uusapan natin is galing from the Bible. Kasi po ang Bible ang final authority natin. Hindi po ako nagtuturo sa inyo dyan ng science o anumang katang-isip, anumang simple belief. Ito po ay salita purely ng God. Okay? So, point number 3, receiving God's vision. Receiving God's vision. Sabi po sa verse 9, balik po tayo sa 1 Samuel chapter 3, verse 9. Kaya sinabi niya kay Samuel, bumalik ka ulit at matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo,
magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. Kaya, bumalik si Samuel sa ulit na tulog. Verse 10, lumapit ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya Samuel. Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang inyong lingkod. Wow. Grabe. Ano po unang katotohanan na makita natin dito? The verse 2, nakatanggap po ng pangitain ng vision si Samuel at siya ay nabago ng todo sa harapan ng Diyos. You know, ito pong katotohanan nito, another na katotohanan is number 2. Nakatanggap po siya vision. Alam niyo po, ang vision na ito ay galing po sa God at ito po ay nire-recognize sa spiritual realm. Once you receive the vision, recognize automatic yan sa spiritual realm. Angelic forces and even sa forces ni Satan. Alam niyo po ba si Satan ino-honor ang God at si Satan ino-honor ang salita ng Diyos? Ang vision po nanggagaling po sa salita ng Diyos. Mga kapatid. So, pag ito po ay pumasok sa buhay natin, magta-transform, grabe. Pati ang angelic realm gagalaw. You know what happened? Maalala niyo yung kwento ng bulag na si Bartimeo. Nandun siya sa Jericho, bulag. Nandun siya sa gilid, walang bulag. Anong katumbas ng isang taong walang vision? Nasa gilid ka lang, hindi ka sumusunod sa biglas ng Diyos. Iyan po ang sitwasyon ng mga bulag spiritually. Okay? So, ano po ang ginawa? Namamali mo siya, narinig niya dadaan si Lord Jesus, sumigaw siya, humingi siya ng tulong. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. 2 beses niya ginawa, inapitan siya ni Lord at tinanong siya ni Lord. Ang tanong ay ganito, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi pinagaling ang mata, ngunit sinabi, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? It's a very powerful question po na dapat maranasan natin. Ang God, naghihintay po siya. At gusto niya meron siyang gawin sa bawat isa sa atin. Alam niyo, sabi ni Bartimeo, Panginoon, ibalik po ninyo ang aking paningin. Ano nangyari? Nakakita siya. At ang sabi po sa talata, after niyang makakita, immediately sumunod siya sa Panginoon. That's the point here. Kapatid, pag nakatanggap ka ng vision, you will see something in the spiritual realm. Mabubuksan ang puso mo. Bakit ko po sinabi? Ako po mismo, possible po ang born again wala sa vision. Opo. Ito po, sinasabi ko sa inyo. Hindi porkit anak ng Diyos ka, it follows also na lumalakad ka sa vision mo. Marami pong, bakit ko po nasabi? Kasi karinig po ako po. Ano yun? Hindi ginagawa ang kalooban nila. Ginagawa lang ang sa sariling kagustuhan. Religious activities, gatherings, fellowships, all those things. Hindi naman talaga. I'm not saying na hindi sinasabi sa Bible, in fact sinasabi, but listen, ang God po as may mas concern sa mga tao. He needs to restore more people at maraming tao ang mag-ani din ng mga tao. Ako din po kasi dati yung isang panggapas na hindi magamit panggapas. Pero mo kunyari kahit po kayo ganito na lang. Kayo ba bibili ba kayo ng sandok na gagamitin nyo sa kusina tapos hindi nyo lang gagamitin? Itatambak nyo lang sa aparador? Hindi. Sinasayang mo lang ang pera mo. O kaya, bumili kayo ng maraming damit, puro mga branded, siguro mga girls. Tapos hindi mo isusuot, ay susuot mo lang yung puro luma mong damit ang tagal-tagal. Palagay mo tama yun? Hindi. Mali po yun. So the same din po sa isang Kristiyano, dapat makatanggap tayo ng vision. At yan ang layunin ng God sa atin ngayong oras nito. Ang batang si Samuel, nung marinig niya ang tinig ng Diyos, doon nagsimulang nabago ang kanyang destiny. Propeta siya, totoo. Pero listen to me, kung hindi niya dininig ang tinig ng Diyos, it's totally useless. Okay? Number 3. Kapag tayo po ay nasa vision, just like Samuel, ay magagawa po natin ang kalooban ng God more effectively and more accurately. Sabi po dito sa verse 19 hanggang 21, patuloy na pinatnubayan ng Panginoon si Samuel habang siya ay lumalaki. Inoob ng Panginoon na matupad ang lahat ng sinabi ni Samuel. Alam niyo, ganito mga kapatid yun. Naranasan niyo po ba yung may mga pinag-pray ka, dineclare nangyari? Alam niyo po, when I was meditating this verse, mga kapatid, ako po, ang pangungusap ng banal na spirito is just, anak, alam mo ba, may mga panalangin, ikaw yung Samuel. Gusto ko talaga. So, when I realized that thing sa God,
Doon ko nakita, oh man. Minsan kasi tayo mga kapatid, alam niyo, to be honest, akala natin, yung basta-basta na lang ang gagawin natin sa Panginoon. At listen, ang gusto po ng God sa atin is gawin ang kanyang kalooban. Pero dapat natanggap natin yung vision kasi sa vision nandun po ang clear instruction. Hindi lang yung instruction. Nandun din po ang inspiration word ng banal na Espiritu Santo. And it's not just inspiration. Nandun din po ang provision blessing that comes from the Lord. At sa vision po, andun po gumagalaw ang angels. Listen, alam niyo po ba sa Book of Acts, dun gumalaw ang banal na Espiritu? Bakit? Vision yung ginagalaw nila. In other words, Acts is a picture of vision. God's vision. Kung wala po tayo ang isang Kristiyano sa vision, hindi gagalaw ang banal na Espiritu. Yes, mahal tayo ni Lord, pero come on. Ang gusto ng God sa atin, gamitin tayo for all the time. Okay? So, another thing na kailangan, ang gusto natin pang pakita sa oras na ito, salamat sa kanyang mga salita. Verse 20, kaya kinilala si Samuel na propeta ng Panginoon mula dano ng Berseba. Patuloy nagpakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Silo at doon ay ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Sa King James po ang sabi dyan, pinakilala ni Lord ang sarili niya sa pamamagitan po ng Word of God. Word of God. In other words, Bible reading. Kapatid, ang God daw po nagpapakilala sa bawat isa sa atin basta ang kailangan lang. Yung pagbabasa ng Biblia is present po sa buhay natin. Ganyan. Ganda ng sinasabi ng Panginoon, hindi ba? So, kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta po tayo sa pangalan ng Panginoon? Ano po ba ang gumagalaw sa buhay natin? Listen, ang God po natin, ang gusto niya is laging meron tayong relationship sa Kanya 24/7. Kasi ang God, ang dami niya gusto sabihin sa atin. Ano ba yun? Marami siyang i-reveal. When I understand this, alam niyo ko po yung natutunan ko sa Lord is na ang God is nangungusap sa akin. Nasa simula sa paraan ng buhay ko na hindi ko naunawaan noon. Nakakala ko ano lang siya, may mga panahon na tumatahimik niya, pero hindi tumitigil ang pagsasalita ng Diyos sa akin. And I believe ganun din siguro sa mga. Gusto niyang i-impart yung vision sa bawat isa sa atin. Ako po tinanggap ko. Walang imposible sa Panginoon. And ako naniniwala, tatanggapin ulit yan sa Panginoon. But, kailangan mong ibukas ang pandinig at puso. Huwag lang pandinig, walang kwenta yun. Kailangan tagos sa puso. Okay? So, ang ganda po ng sinabi ng Panginoon sa atin. Ang hamon po sa atin ngayong hapon na ito, una, dapat makita ng mga anak ng Diyos na lahat ng tao, kasama tayo mga Kristyano, uhaw sa salita ng Diyos sa panahon ito. You might probably say, hindi naman po eh. Hindi, totoo, uhaw. Kahit yung mga matitigas ang ulo. Kahit po ako may experience, it's not matigas ang ulo or driven lang talaga ng mali. Pwersa. Tingnan nyo, kaya matigas ang ulo, matigas ang puso eh. Yun. Ayaw na ibukas ang buhay. Pero alam nyo, maraming tao may gusto ibukas ang puso. Nakakapatakot kung itong mga tao ito, sa halip na iligtas natin, sosolohin natin ang kaligtasan mananayin. Amen? Ang katotohanan. Ang una, pangalawang katotohanan po, dapat kilala ko ang tinig ni Lord. Dapat magkasabay kong ibubukas ang aking patinig at puso sa Diyos. Ang Diyos natin ay laging nangungusap sa atin. Kailangan nating makinig para tayo ay makasunod sa atin. Wow! What a wonderful statement. Sagad pala, alam niyo po itong tinuro sa akin ng mga Espiritu. Anak ang sikreto dyan. Yung makinig ka talaga, ibig sabihin nakabukas ang pandinig hanggang sa puso. Kasi alam mo, ito yun.
Point number 3, God's vision will transform you. Transform us. At ito ang magdadala sa ating God-given assignment. Hallelujah. Ulitin ko po, God's vision will transform you at ito ang magdadala sa atin ng God-given assignment natin. Kapag buhay ang vision sa buhay ko, hindi ko ito kayang pinilin. Ito ay sas. Alam niyo, may mga, aminin natin sa totoo, may mga pagkakataon na ayaw na natin gawin ang pinagagawa niyo ay natin. Gusto na mag-back sa ministry, isa gusto na natin mag-freeze para mag-yellow, mag-pause. Pero alam niyo, ito sa talata, bago tayo magwakas, may tayo sa talatang babasahin, napaka-power mag-i-claim po natin sa bawat isa. Na ang gustong sabihin, kapag tayo pala ay nasa vision, ang God po ang gigising sa atin. Wow, napakaganda. Basahin po natin mga kapatid. Let me read you from Jeremias chapter 20 verse 9. Yan ito po ang sabi. Kung minsan, sabi po Jeremias 29, kung minsan iniisip kong wag na lang ako magsalita ng tungkol sa inyo o sabihin ang pinapasabi ninyo. Pero hindi ko mapigilan. Listen to the Lord. Wow, hallelujah. Dahil ang mga salita niyo ay parang apoy na nagniningas sa puso at sa mga buto ko. Pagod na akong kakapigil dito. Hallelujah. Praise the Lord. Isn't that a very powerful, amazing na ang salita daw nila hindi natin kaya pigilin. Yung vision kapag nasa iyo, apoy po yan, yayanigin ng buto ko kapatid. And I know exactly that experience. All we have to do is bumalik ka sa Panginoon. Simpleng hapon po sa akin. Ang gusto mo nung nakabukas na ito. Gusto mo marinig ang mga encouraging word? Ibukas mo ito hanggang puso. Pagkatapos, pag natanggap mo ang vision, babaguhin ka, hindi na alam mo. Tayo yung magsisilbing propeta sa buhay sa panahon na ito. Ikaw po yan. Ikaw at ako, kapatid. Tayo po ang padadalo yan. Amen? Napagpala po tayo ng salita ng Panginoon. Announcement po before we end. In Friday, sa Biyernes po magkakaroon po tayo uli ng evangelistic pag-share ng gospel sa FB Live, Friday ng alas 4 ng hapon. We encourage po sa lahat ng kapatiran na manood po ng FB Live. Okay? FB Live po gagawin natin. And then announcement po, sa Monday po, cell group ng mga boys, alas 4, sa ating group chat. Ganon din po sa mga nanay, sa mga babae, alas 4 po ng Martes ng araw. So, meron din po cell group ang mga kabataan sa mga sa leaders we advise na i-maximize po natin ating mga tao. Invite po ninyo ang inyong mga friends. Invite po ninyo mga relatives ang inyong mga pamilya na makapanood ng ating mensahe. This is our purpose. Alam nyo, marami pong inaabot ang video natin. And it's not just yung mga balita ko po na sabi ko kanina, meron mga kilalang tao sa Pilipinas na nakapanood po ng video natin na pangungusap ng God, yung last na evangelistic. But that's not the only yung para bang maging familiar tayo. Ang punto po, ma-win yung mga precious souls. Yun ang target natin. Una sa lahat, kapamilya natin. Amen mga kapatid, hamon po sa bawat isa sa atin. Sabi po sa aklat po ng Isayas, anong ganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng mabubuting balita sa mga tao. Tayo po ay panalangin. Pero nga, nagpapasalamat po kami sa mga salita.